I just wanna share this or everything or something. Di ko sure kung may nangangailangan makarinig or who needs to hear this, but just a thought and my piece of reflection for today. So, may nakita kasi ako, I've been, how do I say this? Palagi ko na ito nakikita sa ibang social media platform. This Bible verse, and palagi nag-struck sa akin para hindi ko talaga, I mean, ngayon lang ako sulat or nakapaggawa ng reflection. So, the Bible verse comes from the book of Isaiah, chapter 60, verse 22, that says, "When the time is right, I, the Lord, will make it happen." Kasi, I remember those days way back 2018, 2019, before pandemic, na bagong kasal pa lang ako. So, newly married, and after kasi ng kasal, parang yung pressure is, after mo magkasal, kailan ka magkakaanak. So, lahat ng pressure sa iyo, pati sa community, and me, myself din, nagpo-pressure na kailan ako mabubuntis, bakit hindi pa ako nabubuntis. And considering na may PCOS ako since 2017. So, nagpunta kami sa mga OBs, sa mga doctors, experts, spent thousands, mga medication, mga laboratories, lahat ng procedures, and the stress, lahat ng gastos, basta yun na. Parang magkaanak lang, magkaroon lang ng baby. We pushed all things, we made all things na human intervention na magkaanak lang. Until such time na na-stress kami, nalubog na kami sa utang, and then nagka-pandemic, hindi na nakabalik doon sa follow-up check-up, and then I realized, lubog na kami. Lubog na ako sa utang, ang dami ko ng loans. Although, madami naman talaga na akong loans. Kumbaga, mas nalubog pa talaga kami sa utang. So, until such time na pinabayaan ko na, kumbaga, hindi na pinabayaan ko yung sarili ko, pero kumbaga, ibinigay ko na, like, what I've been saying is, let go and let God. Nilet go ko yung gusto ko na magkaanak, yung kagustuhan ko magkaanak, yung desire ko magkaanak. I let it go. Kumbaga, sinabi ko, sige, if it's God's plan, if it's God's will, ibibigay din niya sa akin yan. So, pagkatapos ng pandemic, something happened, but sige, married thing issues, and comes 2022 and 2023 early, balik alindog na lang tayo, let's be healthy. Kung hindi man tayo mabuntis, at least dapat healthy tayo. Parang ganun na lang yung goal ko. And then enjoy being married or enjoy being a woman. Diba? Ganun na lang, as in balik alindog. And then, voila, out of nowhere, all of a sudden, buntis na pala ako. Walang effort, walang human intervention, walang medication, walang pills, walang doctor, walang OB, walang check-up. Basta, dumating na lang. And, buntis na ako. Yung parang, dito, tumatak sa akin na, kasi nung una, ini-stress ko yung sarili ko, kinokontrol ko pala yung, kumbaga pinangungunahan ko yung plano ng Diyos. Pinangungunahan ko siya, parang, hindi ba pwede sana, the point there is,
dapat ini-enjoy mo kasi bagong kasal ka pa lang, enjoy being married, enjoy being wife. Diba? Wag mong madaliin lahat. Kasi I've been pushing things to make it happen, not realizing that God is in control. God handles everything. God has a plan. Nako, kaya yun, di ba? Maga yung lesson na na-realize mo later, of course, na do not push things, or if you want something, or if you desire something, and if you really want something, let it go and let God. Let go of that thing and let God handle everything in His plan, in His mighty name, in His power. Lahat kasi yan magkakasunod-sunod if gusto niya. 'Di ba? Ang sarap lang sa feeling na hindi ko naman pala need gumastos. Hindi ko naman na pala need magpunta ng mga madaming OB, palipat-lipat ng hospital. Hindi ko na kailangan ma-stress. I have to wait. Be patient. Kasi nga, sabi niya, when the time is right, the Lord will make it happen. 'Di ba? How great is our God? Sing with me, how great is our God?